Sa mga ganitong sandali, kung tutuusin, hindi ko talaga alam kung saan magsisimula. Kaya umupo ka na lang ng komportable, kunin mo na ang popcorn mo dahil may mga kapanapanabik tayong kwento sa unahan. May dumating sa akin na babaeng modelo na ang trabaho niya ay may kinalaman sa uniforme, kaya madalas siyang magsuot ng sapatos at bota. Ang reklamo niya ay maliit ang mga kuko niya, medyo dilaw, at sa totoo lang, hindi niya gusto ang itsura ng mga ito. At marami ring tuyong balat. Pwede kayong mag-iwan ng komento kung ano sa tingin ninyo ang nangyari sa mga kuko niya o kung may napansin kayong kakaiba. Ipapakita ko kung paano ko inayos at ikukwento ang ibinahagi niya sa akin. Magsisimula ako sa curette. Siguro ito ang pinaka-importanting at kinakailangang gamit ng isang podologist, pati na rin ng mga pedicure specialist sa pangkalahatan. Sa totoo lang, nirerekomenda ko na magkaroon ng ganitong bagay kahit sa bahay dahil gamit ang mahiwagang stick na ito, kaya nating tanggalin ang lahat ng dumi sa ilalim ng mga gilid ng kuko. Hindi sa pagkakataong ito, tinitingnan ko lang kung kumusta na ron. Alam kong may magagandang pakikipagsapalaran na naghihintay sa akin. Makikita ninyo na makapal ang balat at malalim ang pagkakabaon ng mga kuko sa gilid, kaya mahirap abutin. Kaya gagawin natin ang tamang pag-aalaga. Baka napansin na ng mga masusing manonood na sa hinlalaki ay may kakaibang maliit na isla at mukhang may kulang sa kuko. Oo nga pala, ang gamit kong makina ay Dr. Alex, ang mas murang bersyon na SP1, dahil madalas akong tanungin kung kaya nito ang pedicure. Siyempre, kaya niya. Palagi kong pareho ang sagot dito. Kung nakakabawas na artipisyal na pantakip ang makina, kaya rin ito ang mga sakong. Sa mahihirap na kuko, malaking tulong ang burrs na gamit ko sa trabaho. Ang diamond burr ay patak ang hugis na may malaking diameter at gawa sa natural na diamante. Eksklusibo akong gumagamit ng KMIS. Sisikapin kong maglagay dito ng mga larawan, link at artikulo kung pwede. Pero makakatulong sa inyo ang search engine. Balik tayo sa katangian ng hinlalaki. Nabasa ko sa internet na kapag makapal at dilaw ang mga kuko, pwede raw itong gamutin sa bahay na hindi na kailangan ng podiatrist. Nakasulat doon na kailangan gamitan ng nail file para bawasan ang kapal ng kuko. At yun nga ang ginawa niya. Pero hindi niya naisip na ang mga kuko ay may arko. Nang ginamit niya ang nail file, naging patag lang ang bahagi ng kanyang mga kuko, parang lawas sa gitna ng gubat. Di ko rin alam paano pa ito ilarawan. Tawagin, pero sa madaling salita, pinino niya mismo dito, pantay na pantay sa gitna hanggang sa lumambot. Ibig sabihin, wala na talagang nail plate doon, wala na talagang kuko sa bahaging yon. Mas mainam, huwag subukan ang mga life hack sa internet. Kailangan talagang patubuin muli ang mga kuko. Ang nangyari, may kuko sa gilid pero wala na sa gitna. Sinubukan kong ipaliwanag sa kanya na hindi dapat gawin yon. At para sigurado, sinasabi ko rin ito dito sa lahat. Huwag ninyong subukang mag-file ng sarili ninyong kuko. Oo, posible naman gawin ang ganitong paraan. Kailangan itong gawin ng maingat at sa tamang pagkakataon lang. Dito, naglagay ako ng espesyal na solusyon. Ito ay pampalambot talaga para sa mga kuko kapag nagtatrabaho sa mga problemadong kuko. Galing ito sa Domex. At sa pagkakataong ito, makikita na kahit papaano ay sumusunod na ang balat at nagiging mas gumagalaw na ang mga kuko. Ang kakaibang katangian ng mga paang ito ay sobrang baluktot ng mga kuko at mahigpit na nakadikit sa balat. At ito ang mismong dahilan kung bakit siya nakakaramdam ng hindi komportable. Bukod pa rito, napakaraming kalyo sa ilalim ng mga kuko. Ano ba ang kalyo sa ilalim ng kuko? Sa totoo lang, napakasimple lang nito. Mayroong gilid ng kuko. Dito sa hilid ako dumadaan gamit ang curette. At itong pader ng kuko. Kumikiskis at dumidikit sa balat ang sapatos, lalo na kung masikip, kaya nagkakaroon ng reaksyon ang balat. At dumadami ito doon, nagiging mas makapal. Naiipit ito doon, hindi natatanggal, hindi nawawala, naiipon lang. Kaya nagkakaroon ng baradong gilid ng kuko. Ganyan ang hindi ka nais-nais na sitwasyon. Tungkol talaga ito sa laki ng paa. Kamakailan, nag-post ako ng live konsultasyon kung saan nag-usap kami. Doon niya sinabi na 40 ang sukat ng paa niya. Malaki ang paa niya. Lumabas na 42 at kalahati ang sukat. Dahil dito, nagkaproblema siya. Natakpan ng makapal na kalyo ang lahat ng daliri niya sa paa, parang balat na goma. Ibig sabihin, sa bahagi malapit sa dulo ng kuko at gilid ng pad ng daliri, dilaw at parang goma ang balat niya. Halos imposibleng makapasok doon. At syempre, mukhang hindi talaga maayos ang lahat ng ito. Pati na rin ang mga kuko ay palaging napapailalim sa diin. Dahil sa tuloy-tuloy na pagdiin, natural lang na kumapal din ang mga ito. At ang solusyon dito ay talagang simple lang.
Ang una mong dapat gawin ay syempre palitan ng sapatos. Pero kadalasan ayaw ito ng mga kliyente kasi iniisip nila na ang podiatrist ang dapat gumawa ng kung ano mga himala at patuloy pa rin sila masusuot ng masisikip na sapatos. Iniisip nila na magiging maganda at maayos ang kanilang mga kuko. Pero pasensya na, kailangan ko kayong bigiin. Hindi po talaga ganoon ang nangyayari at dapat ay kumpleto ang approach, ibig sabihin palitan ng sapatos. Magpa-regular na pedicure kahit basic lang sa podiatrist. Linisin, ayusin at bantayan ang kalagayan. Siguraduhin ding kontrolado ang medyas at stockings. Dumating ang modelo ko na sobrang sikip ang stockings kaya naiipit ang kanyang mga daliri sa paa. Oo, kadalasang sanhi ng ganitong kondisyon ng kuko ang nylon stockings at nagdudulot din ito ng simpleng pagbaon ng kuko. Habang ginagawa ko ito, ginagawa ko ang lahat para maibsan ang bigat sa mga kuko. Alam kong hindi ito ang huling session. Hindi lang tayo nandito para magkutkot. Ang pagkutkot ay matagal talaga. Pero kung mauuna ako, masasabi kong nakabalik na siya ulit at handa na akong ipakita ang pagbabago. I-comment nyo kung gusto nyo makita ito. Mapapansin nyo rin na gumagamit ako ng asul at birding diamond-coated na panghasa sa pagproseso. Dahil sobrang dami ng balat at sobrang hirap tanggalin mula doon. Sobrang parang goma, kaya hindi talaga pwedeng gumamit ng pulang mga panghasa dito. Madalas akong tanungin kung para saan ang berdeng guhit sa diamond bead. Kailangan ito dahil ang pulang o pulang-asul na panghasa madulas at hindi kakapit. Kaya mas magaspang na abrasive ang kailangan. At dito sa pagkakataong ito, makikita ninyo ang gamit na parang tinatawag ng karamihan na bala o parang ganon. At may birdeng guhit ito. Dito, sobrang nakakatulong ito sa akin para magawa ang trabaho. Kahit sa itsura, parang pangliha ang trabaho niya. Pahiramdam ko, pulang panghasa ang gamit ko at dahan-dahan kong nililiha. Siyempre, ang mga ganitong matitinding kaso, ibig kong sabihin ay yung kapal ng balat ay hindi naman madalas mangyari. Pero kahit ganoon, dapat talaga ay may ganitong klase ng mga panghasa ang isang master sa kanyang gamit. Sa dulo, tinitingnan ko kung malinis at maayos na. Para sa nagtatanong, antiseptic para sa balat lang ang ini-spray ko roon para matanggal ang alikabok. Dinagamit ko rin ito para siguraduhin kung malinis ang gawa ko. Kapag kontento na ako, dahan-dahan ko nilalagay ang tamponada. Kailangan natin ng tamponada dito para maitulak palayo ang mga tiklop ng balat sa gilid mula sa kuko. At para kahit papaano ay mabawasan ang bigat o pressure. Sasagutin ko agad ang tanong na alam kong iniisip ng marami. Hindi ako maglalagay ng correction system dahil wala akong nakikitang dahilan. Dahil una sa lahat, hindi naman siya nagpalit ng sapatos gaya ng inaasahan ko. Nagtatrabaho siya sa lugar na kailangan nakakostume, uniforme, at laging nakamidyas at sapatos. Kaya ganoon. Sa ganitong kliyente, pwede naming ialok ang sistematikong pag-aalaga. Ibig sabihin, magiging regular siyang kliyente. Hindi ito tungkol sa pagkuha ng pera sa kliyente, kundi sa paglutas ng problema niya. Hindi rin lahat ay kaya o gustong baguhin ang buhay nila. Masaya silang bumabalik sa treatment dahil ramdam nila ang ginhawa pagkatapos. Inaasahan ko rin ang inyong komento kung gaano ninyo inaabangan ang susunod na bahagi.